Hello? Hello po, Papa Jack. Hi, magandang umaga. Good Ap morning. Apo, good morning din po. What's your name? Mariel po. Mariel. Ano to? Totoong pangalan mo o ano to? Stage name din? Screen name din? Screen name lang Yeah, po. palakpakan natin. Pinag-isipan ha. Pag kine-check ko yung record ko, parang lagi na lang laging AJ. Ganun lagi. No? Kanina Martina, pinag-isipan. Ikaw Mariel. Ilan taon na si Mariel? 34 po. 34. And calling from what part of the world? Bicol region po. Bicol region. Malaki-laki ng Bicol region. Saan sa Bicol? Pwede bang di ko na lang specific, Papa Jack? Pero kailangan mo sabihin sa akin saan lugar. Ano ba? Naga, Legazpi, Albay, saan po? Dito po, sa Sorsogon po. Sorsogon. Okay na yan. Sorsogon, okay na yan. Sorsogon. Di ba from Legazpi, gaano katagal pa yan, ma'am, na biyahe? Actually po, hindi po talaga ako taga dito na naka-base po eh. Anong ginagawa mo dyan? Malayo lang po sa kamag-anak po. Pwede po bang hindi na lang po siya Papa Jack? Okay, sige. Anong gate number nyo? Ang kulit no? Sorry po. Okay lang. Sorry po. Hindi, bahala na Okay kung if it's going to matter sa kwento mo din, then tsaka ko tatanungin. No? Okay ba yon? Okay po. Okay, sige. Mariel, 34 from Sorsogon. Yun muna, no? Apa. Okay. Sige. May asawa na ba si Mariel? Opo, meron po. Ilan na ang anak mo? Isa pa lang po. Ilan taon na? 6 years old po. 6 years old na. Okay Opo. na. Grade 1 na, ano? Opo. Okay. Sige. Anong trabaho ni Mariel? Full-time housewife po. Ayun po, nag-aalaga lang po talaga sa bata. Ano trabaho ni Mister? Nasa Europe po siya ngayon, Papa Jack. Naku. May Europe, no? Anong ginagawa? Anong trabaho niya doon? Machine operator po. Ilan taon na siya nandun? 3 years na po. 3 taon na. Sa tatlong taon na yun, nakauwi na ba siya o hindi pa? Nakauwi na po siya, Papa Jack. Year 2 lang po. Ano po? Nakauwi na po siya. Nakauwi na. Nakabakasyon lang po. Once pa lang. Opo. Sige. Ikaw ba ngayong gabi, Mariel, naka-dextrose ka ba ngayon? Kasi, ang bagal mo sumagot eh. Sige, okay lang. Ganyan ka talaga magsalita. Siguro kinakabahan lang po kasi hindi ko po alam paano mag-start po sa story or... Walang kwentuhan lang to. Ano ka ba? Matagal mo na ba akong kilala? Ang tanong. Opo. Alam mo kung yung paraan na magpayo ko, yun na exactly my style. Opo. Okay, at least. No? Opo, Papa Jack. Okay, sige. Magkwento ka na. Ano paglilingkod ko sa'yo? May tanong po ako, Papa Jack, kasi ito pong aming relasyong mag-asawa, nagkaroon po talaga ng malaking problema. Sabihin po natin na may cheating po na naganap. Sino nag-cheat? Ikaw? Yung asawa ko po. Niloko ka niya. Opo. Okay. Kailan niya ginawa yan? Nahuli ko po siya last November, Okay. 2025. Nung Tapos nahuli mo, gaano katagal na yung cheating na ongoing?
hindi po siya klaro po kasi hindi po niya inaamin kung kailan nag-start lahat-lahat. Yan ang problema. Sige. Tapos po, kasi nga po may anak, so pinatawad ko po. Parang dumating din po sa point na parang tinanggap ko na lang din na ganun. Before pa siya umuwi this year, tinanggap ko na parang okay, baka magbago. Parang ganun sa umpisa. And then, nung umuwi po siya, parang wala namang awkward na naganap. Kasi So ano pa before lang, siya over umuwi. the phone pa lang, nag-ayos na kayo? Opo, kasi consistent naman po yung communication. Okay. Everyday naman po tumatawag. Okay. Kumbaga, naging okay naman pa. And then, nung umuwi po siya dito for 1 month, sobrang saya po ng bonding. Kasi, as in, walang pagbabago sa ugali niya. Sobrang saya. And then, nag-usap kami ng masinsinan. And sabi niya, bago siya bumalik, sinabi niya sa akin na aayusin niya na yung buhay niya. Pero mas malala po nung bumalik na siya doon kasi parang siya na yung naghabol. Siya na yung naghabol sa babae kasi hindi na siya pinapansin ng babae dahil nagselos daw dahil umuwi sa tunay na pamilya. Okay, tuloy mo lang. Tapos po, kino-confront ko siya. Paano mo nalaman nagselos yung kabit? Kasi may mga nakakarating po actually nandun din po kasi yung kapatid ko. Yun po yung nakakapagsabi sa akin. And then, kasi same lang po sila ng pinagtatrabahuan. And then, as usual po, dinideny niya. Tapos dumadating po sa point na hindi niya na, kapag kausap ko siya, hindi niya siya nakikipag-usap sa akin na maayos. Like, puro na lang siya scroll. No, wait. Tinatanong ko siya, anong... Ilayo natin yan sa usapan kasi pampagulo na yung part na yan eh. Yung scroll, wala namang bearing. Napapansin mo na lang yan kasi nga meron ka ng pinagdaanan. Tama? Okay. Okay lang, I'll be very specific with some of the questions. November, you caught him cheating on you. What exactly did you catch nung November last year? Ano eksakto nabasa mo, nakita mo? Tumawag po yung kapatid ko po sa akin na nakita niya po mismo sa galing po sa kwarto ng asawa ko, yung babae, papalabas na po ng madaling araw. Okay. Sumunod po yung asawa ko. Ihahatid na po sa labas sa pinto. Okay. Doon po sila nagkaroon ng confrontation. So kinumpronta ng kapatid mo. Siyempre kapatid mo yun di ba? Opo. Niyakap niya po yung kapatid ko. Kasi nagulat po siya na nandoon po yung kapatid ko paglabas nila ng kwarto ng babae. Okay. Ng madaling araw. Yun po yung pagkakahuli po. So sinumbong ng kapatid mo sa iyan. Opo. And then kinonfront mo yung mister mo. Anong eksaktong inamin niya sa'yo? Inamin niya po na nagkamali nga daw po siya. Ganun. Yun lang po. Matipid po siya masyado eh. Pero hindi niya inamin yung kabuuan na kwento. Hindi mo alam kailan nag-umpisa, saan niya nakilala. Hindi po. Kumbaga you are blinded with the circumstances of how they met. Hindi rin alam ng kapatid mo kung paano sila nagkakilala. Ang alam ko po kung paano kasi magkakatrabaho lang po sila. So yung babae katrabaho nila? Opo. Oh my God. Opo. Hanggang ngayon katrabaho pa rin nila? Opo. Okay. Go ahead, ma'am. Tapos po, nito nga po na nakabalik na po siya, mas malala po yung nangyari. Kaya, ang ginawa ko po, nung nalaman ko na parang siya na yung asong ulol na naghahabol doon sa babae.
Mhm. na hindi na siya pinapansin. Ang ginawa ko, nag-detach po ako sa kanya. Teka lang, paano As mo in, naman nalaman na siya naghahabol sa babae? Sino naman nagsabi sa'yo niyan? yung mga tao po na nakapalibot din po sa ate ko, na concern lang din po sa amin. So, kinumpronta mo siya dyan. Totoo naman daw yan. Matipid po siya masyado sa mga explanation niya Pero po. alam mo, pag may katotohanan, di ba? Opo, Madali naman yan opo. eh. He is not saying yes, but he is not also saying no. Yes po, tahimik lang po siya. So Pagka da- kinukonfront walang po, denial. tulala. Di ba? Kumbaga ano yan eh. Kumbaga that's silent admission na rin, no? Okay. Tapos po, nung hindi ko na po talaga kaya, kasi parang ini-ignore na lang ako on call, parang binibigay na lang sa akin yung satisfaction na on call kami. Hindi naman ako pinapansin. Kinonfront ko na parang, ano ba, may problema, may ano bang goal mo, ano bang decision mo, kasi wag na akong pahirapan. Kasi hindi ko naman ipagpilitan sarili ko kung ayaw na. Tama naman. And then, on call kami, pero sinagot niya ako sa chat. Sabi niya, magkanya-kanya muna tayo para makita natin kung gaano natin kahalaga yung isa't isa. And that does not make sense to you kasi inaayos nyo ka, pinatawad mo nga siya di ba? Yes po, para sa bata. Okay. And ito pa po yung nakaka-confuse po sa kanya, kasi after niya po mag-decide na magkanya-kanya, hindi na ako nagulat doon. Kasi alam ko sa sarili ko, tanggap ko na eh. Sabi ko sa kanya, naguguluhan daw siya. Sabi ko, kung naguguluhan ka, alam mo kung bakit? Kasi meron kang isang bagay na siniset aside bukod sa amin ng anak mo. Kaya ka naguguluhan, sabi ko. Well, And then alam mo yung naguguluhan siya. That's just another way of saying na he wants to maintain yung relationship na meron sila. And at the same time, ikikip on hanging ka niya. Yun eh. Yes po. Siguro kasi lagi akong available. Well, you are supposed to be. Asawa ka eh. Hindi naman dapat Safety questionable net. yan. Well, hindi nakakapagtaka yan. Normal naman na ikaw yung available at safety net. Kung wala naman kay issue ng cheating, okay, normal naman na safety net ka, di ba? Opo. Kasi for the past 2 years po, okay siya on call po. Lagi niya, di siya nagre-reklamo. Pero nito po na may cheating issue, naiirita na siya na parang sinasabi niya, naiinis ako kasi gusto mo lagi kitang on call, nakakamera. Na which is, understand naman na ganun kasi LDR, lalo pat may cheating issue. Wala na akong peace of mind. Actually, tawag nito Mariel, hindi ako ganun kapabor sa mga on-call na yan. No? It does not mean anything. No? Kasi, okay, liwanagin natin ha. Okay yung on-call kayo kung gusto nyo parehas na on-call kayo. No, yung naka-video call. Okay yan. Na, okay na on-call kayo, na on-cam kayong dalawa, kung gusto nyo parehas yung ginagawa nyo. Pero kung napipilitan lang kayo at toxic naman yon, hindi siya healthy. But in your case kasi may pinanggagalingan ka dahil mayroon kayong history of cheating. Now, balikan natin na kaunti. Wala pa kayong history ng cheating, dinidemand mo na yan, tama? Yes po. Tsaka sa 2 years po sa 2 years po niya doon na unang kontrata niya po, okay po siya sa ganyang setup po eh. Wala po siyang reklamo. Well, kung wala naman siya reklamo, okay pa. Sabi ko kasi kung gusto niya naman, wala problema doon. Opo. Pero nung nagkaroon na po ng babae, doon na siya, naiinis na siya. Tapos pinaprangka ko po siya, sabi ko, kaya ka naiinis na on cam kasi hindi mo magawa yung gusto mong gawin. Pero alam mo Mariel, kung umabot ka sa puntong kailangan mo siya bantayan. At kasi nakaka-stress din sa part mo yan eh. Yes po. As diba? in, kaya ang ginawa ko po, nag-detach ako. Nung sinabi niya po sa akin na magkanya-kanya muna para makita kung gaano kahalaga isa't isa, pumayag ako. Sabi ko, decision mo yan. Hindi ko ipagpilitan sarili mo. And
ito po yung nakaka-confuse pa kasi after niya mag-decide ng ganun, tinatawag pa rin niya ako sa tawagan namin, tapos mag-update sa akin. Ang gulo, di ba? Ang gulo, parang sabi magkanya-kanya. Oo. Tapos tumatawag siya sa anak ko, nagchat-chat siya sa anak ko. Mm-mm. Pag tumatawag po siya, lagi niya sabi, saan si mami? Saan si mami, anak? He wants Sabihin mo kay he wants mami. to keep both women in his life. Opo. Mm. Pero mas gumaan po yung pakiramdam ko, Papa Jack, nung nag-detach ako, Mm. na hindi ko na siya binabantayan. Ano pa ang motibo mo nung nag-detach ka? What was it that you were trying to achieve? Kasi po parang na-realize ko na parang nawala na yung respect sa sarili ko. Okay. I mean, Tapos, ang tanong ko dyan is, nung nag-detach ka, prepared ka na ba na pwede na kayo maghiwalay? Kasi in a way, you're giving him the time of the day para gawin na yung gusto niya at ituloy niya yung panloloko niya kung gagawin niya. Tama? opo, So, yun na ba? prepared na po ako. Okay. That's sad. Kasi po, hindi ko naman po kontrolado yung galaw niya doon eh. Mm. So, yun po. Ang tanong ko lang po is, kasi sinasabi niya na parang uuwi siya parang after a year, uuwi siya. Hindi ko alam po kasi para sa akin. Kasi pranangka ko po siya eh. Sabi ko, magstay ka kung hanggang dyan, hanggang kailan mo gusto, kahit tumanda ka pa sa abroad. Kasi in the first place, nagmakaawa na ako na umuwi na lang para maayos kami, para mawalay siya dun sa babae. Pero pinagpipilitan niya na nandito na ako eh, gagamitin ko sa tama. Sabi ko, ginamit mo ba sa tama? Di ba? Lumihis ka ng landas. Kaya sabi ko, para sa family, umuwi na lang. Hindi, ayaw niya. Pero nitong nakapag-detach na ako, parang sinasabi niya sa bata, anak, uuwi ang daddy. Pero para sa akin po, ayoko nang bigyan pa. Kasi binigyan ko na ng chance bago bumalik eh. So, well, let me interpret Pero, that. So, ibig sabihin, gusto mo na rin makipaghiwalay? opo, alam naman po niya kasi hindi naman po ako okay kami as parents po. Pag may tanong siya about sa bata, kinakausap ko naman. Like, araw-araw naman siya tumatawag sa bata. On call sila ng bata. Pag tinatanong niya about sa bata, sumasagot naman ako. Okay kami po as parents, pero di kami nag-uusap as mag-asawa na. Pag may kailangan lang yung bata, like sa school kasi, saludo naman ako po na sa ginagawa niya na, sinabi niya na, basta magpapadala ko kada sahod ko, kasi ang laki din naman ng kasalanan ko sa inyo, sabi niya. Doon sa part na yun, wala naman po siya talagang problema doon. Kasi in lahat po, support po siya sa lahat po ng needs namin. Obligasyon naman yan eh. Hindi naman nakakabilib yan eh. Tamang masaya ka na magaling siya sa obligasyon niya. Pero magaling ka rin naman bilang nanay ah. Kanya-kanya kayong role eh. At hindi yan excuse and justification for you to cheat dahil magaling kang maghanap buhay. Yes po. Okay. Why are we talking tonight, ma'am? Gusto ko lang po humingi po ng may tatanong lang po ako kung kapag po ba umuwi siya and then kasi parang hindi ko po alam, may pretending po kasi siya sa social media po. Nagma-my day pa po. Nagpo-post pa po siya ng family picture namin. Pinupost niya pa ako. So parang, ano ba to? Parang sinabi naman niya, wag kanya-kanya. Anong tanong mo sa akin? Kasi po, yung bata,
lagi niya pong sinasabi na hindi na ba talaga mabubuo. No, hindi tayo pupunta dyan, ma'am. No? Kasi gaslighting yan pag bata ang ano. Okay, naiintindihan ko. Yan ang dilemma ng mga families na they want to be together because there are kids or there's kid. No? Hindi natin pupuntahan yung part na yan. Kasi po, pag ang tanging dahilan ba't magkasama kayo ng taong, ng jowa mo, ng asawa mo dahil may anak kayo, you are there for the wrong reason. Kahit kailan di ako pabor dyan. No? Opo. Ang ending niya, pag hindi ka naging masaya sa buhay, yung bata pa may kasalanan. Yun nga po kasi sinasabi ng anak ko, nai-stress daw siya na nakikita nag-aaway kami. Kaya pinapili ko yung bata. Sabi ko, anong gusto mo? Yung tayong dalawa magkasama pero masaya si mami. Or pilitin nating mabuo pero araw-araw umiiyak si mami nasasaktan. I don't, okay. Pinili niya. Stop. Don't do that again. Okay? Opo. You are not supposed to put the burden sa anak mo. That's not fair. Opo. That's not fair. Hindi, you are not supposed to put the burden sa anak mo kasi your kid will bear the consequences of whatever outcome this may have. That's not okay. Opo. This is between you and your husband. Hindi mo dapat ginagawang tawag ito emotional tawag ito blackmail sa anak mo yan. Huwag mo na ulitin yan, ha? Hindi maganda yan. Ano ka ba? Anong tanong mo sa akin, ma'am? Kasi kaya ko po nasabi sa anak ko yun. Kasi sinasabi niya sa akin na gusto daw niya mabuo yung family. Gusto daw niya. Oo, Kaya doon po nung... naintindihan naman kita, ma'am. Pero pag ang naging sagot mo sa anak mo ay, anak, pag sinunod ko yung gusto mo, malulungkot ako. So, pinabasa mo yung guilt sa anak mo. That's just what I'm saying. Opo. Hindi. Ilan taong yung anak mo, ma'am? 6 years old Oh, po. wag mo gawin sa bata yun, ma'am. Hindi po tama yun. Anyways, ano po tanong mo sa akin? Ang tanong ko po is, tama lang po ba yung ginawa ko na nag-detach po ako? Yes. Na? Yes. Oh, of course, yes. Tama lang. Ano po yung bilang lalaki po, Papa Jack, bakit po ganun yung Hindi ka sure kung husband lalaki ko? ako, ha? Magtanong ka na lang. Huwag mo na lang i-assume na bilang mamaya, hindi ka sure, oo. Mama. Hindi po. Bakit po ganun yung husband ko po na parang pretending siya pero alam naman niya sa sarili niya yung actions niya hindi naman doon doon sa mga sinasabi niya, pinapakita niya. I do not know how to answer your question. I don't know how to answer your question. But I have things I want to tell you. Ready? Apa. Okay. Your husband is going to be home soon. Tama mali? Tama po. Okay. That's number one. So inevitably, the two of you are going to deal with each other. Pag-uwi niya. Tama mali? Tama Huwag po. kang magagalit sa akin, but I will have to be honest with you. I don't believe that your stand tonight will be the same pag-uwi ng mister mo at kaharap mo na siya. Hindi ako naniniwala na feeling ko your husband will have his way kung magharap na kayo pag gusto niyang i-win back ka. Naniniwala ako na yung facade mo ngayon na nag-detach ako is your defense mechanism kasi that's all you can do to protect your interest and to protect your sanity.
At nakakaawa ka sa part na yon. Kaya ka nag-detach kasi wala ka naman pa pwedeng gawin talaga maliban sa i-save yung sanity mo. Opo. So pag uwi niya dito, magabalikan kayo. Unless, pag uwi niya dito, you're going to stand your ground and tell him, pag umalis ka pa at nag-work doon, mag-iiwalay na tayo. And you have to walk him through all the consequences of what's going to happen. Pag umalis ka, total ng babae ka na rin lang naman, pag umalis ka, mag-iwalay tayo at magbo-boyfriend na rin ako kung may darating. Kasi it's a possibility. Now, that's number 1. You tell him that. Number 2, ready? Tandaan mo ito, ma'am, ha? Opo. Number 2, Opo. if at any point, maayos nyo to. Kasi feeling ko nag-aantay ka eh. Okay, mga kaibigan, I'm not telling you na tamang ayusin nyo to. That's not what I'm saying. Kasi kung makikipaghiwalay ka ng tuluyan, I completely understand you. Naniniwala lang ako na ayaw mo talagang gawin to, wala ka lang choice. Pero uuwi siya, mag-uusap kayo, no? Now, kung sakaling maayos nyo to, it has to be under one condition. Ready? Opo. Kailangan niya sabihin sa'yo exactly kung anong naging kasalanan niya. Yung kwento that will make sense to you. Hindi yung pipiliin lang niya, yung sasabihin niya sa'yo kasi yun lang yung alam niyang kaya niyang pangatwiranan sa'yo. Opo. Anything less than of what makes sense to you, dapat di mo tanggapin. Ulitin ko. Okay. Anything that's less than of what makes sense to you, you are not supposed na tanggapin yon. Now, on your part, ano naman ang mo, obligasyon mo dito, Mariel? Ang obligasyon mo rito is, handa ka ba marinig yung buong kwento? Kaya mo ba? Ang sakit po, ano? Well, Naisip ko pala ang sakit. lahat yan. Tatanungin man, saan kayo nagtatalik, anong ginagawa nyo, nakapatong ba siya sa'yo? You are going to ask this uncomfortable question. Tama ko mali? Tama po. Pero po, ano At siya dapat niyang sagot, no? Okay. No. It is not his option to tell you the truth or not. Kailangan, that has to be the prevailing condition kung magtutuloy kayo. Bakit ko sinasabi ito? Ba't ko pa nagpipilitan to? Halimbawa, umuwi siya. Opo. Mag-ayos kayo. At hindi nasagot ang lahat ng tanong mo. Bakit? Matatahimik ba kayo? Maayos ba talaga kayo? Nagbalikan lang kayo para magulo kayo? Opo. Paano po kung iwas po siya, Papa Jack? Kasi lagi niya po, pag kinokonfront ko po. No. Ma'am, ulitin ko ha. Anything less than of what makes sense to you, dapat di mo tanggapin. Okay. Hindi niya option kung sasabihin niya o hindi. Kailangan niyang sabihin. Otherwise, makipaghiwalay ka na. Kasi pag hindi niya kayang sabihin sa yan, hindi rin siya willing na trabahuin yung o mag-effort para ma-win back ka niya. Ayaw niya sabihin eh. Di ba pwede yun? Pag nagloko, dapat sabihin niya ng buo. Look, the only reason why I'm giving you this advice, Mariel, kasi naniniwala ako makikipagbalikan ka. Period. Huwag tayo magloko. I have been through these kinds of conversation for thousands of times. Alam ko po, magbabalikan kayo niyan. Pero paano po kung i-stand ko po yung decision ko? Kasi Sure? ano po Sure ka? Yes po. Okay, Kasi ba't tayo magkausap naniniwala. ngayon? No. Makes sense to me. Ba't tayo magkausap ngayon kung talagang ayaw mo na? Kasi wala ka na para tanong sa akin, no? Kasi naguluhan lang po ako sa mga actions niya. Hindi. Naguguluhan. Tatsaringin mo pa talaga ako, no? Huwag mo na akong lokohin pa, Mariel. Hindi ka naguguluhan. Naghahanda ka na magiging reaction mo kasi alam mo na pag umuwi siya,
yun ang direksyon niya. Kukunin ka niya pabalik sa buhay niya. Pero kailangan po i-earn niya po yung trust po ulit. Yes. At mag-uumpisa yan ng kailangan niyang aminin sa lahat. Lahat. Ma'am, ulitin ko, hindi mo yata narinig na maayos, no? Anything less than of what makes sense to you. Anything less than of what makes sense to you. Halimbawa, sinabi niya, once lang kami nag-sex, maniniwala ka ba? Hindi. Exactly. So dapat, anything less than of what makes sense to you, kailangan magsabi siya ng totoo sa'yo. Okay po. Pero nakikita ko na po sa kanya, Papa Jack, kapag ganyan po yung atake ko sa kanya po, iiwas. Lagi po siyang Hindi ka babalik sa kanya kung hindi niya nga sabihin yung dapat mo marinig. Tinawagan mo ako, ma'am, di ba? And I'm telling you now, kasi ulitin lang niya sa'yo yan. If a guy who cheated on you has the option not to tell you exactly the stupidities na ginawa niya, then he will just do it again kasi he got away with it. Yes po. Tama. Hindi niya choice yon. Gago ba siya? Pakitanong nga sa kanya, gago ba yan? Mangyata yung mister mo eh. Hindi niya option yon kung aaminin niya o hindi. Kapag hindi niya inamin natin, please stand your ground. At dyan ako nag-aalala sa'yo kasi parang feeling ko marupok ka. Feeling ko marupok ka. Aminin ko po, nung umuwi po siya dito, Hanggang ngayon. Yan ang problema natin ngayon. Okay. Can I be honest with you? Apo. Hindi ako naniniwala masunod mo yung pinayo ko sa'yo. Hindi ako naniniwala. Gagawin ko po yun. Gagawin ko po yun, Papa Jack. Opo. Kasi yung mga times na po na hindi ko nagawa yan nung umuwi po siya. Kasi before pa siya umuwi, inaayos-ayos niya na sa araw-araw po na pagtawag. Kaya nung time na nagkausap kami, hindi dumating sa punto na ganun talaga kalalim yung detalyado. May tanong ko sa'yo, ma'am, no? Handa ka ba? Kasi ma'am, pag pinamin mo siya, ang next step niya na ayusin niyo yan eh. Kaya mga gusto malaman to, otherwise wala nang point malaman pa to, tama? Opo. Handa ka ba, ma'am? Kasi pag may dalawang tao po na isa nanloko at isa nanloko, hindi lang po yung nanloko may ginagawang effort, kahit yung nanloko. O, hindi mo kailangan sagutin sa akin yan. You have to have a profound conversation with yourself at tanong mo sarili mo, handa ka ba? Handa ka ba na malaman mo ng buong buo yung kwento? At pag nalaman mo, handa ka pa rin bang ituloy? So you'll find out pag uwi niya. Opo. Balitaan kita, Papa Jack. Message ko kita ulit. Tawag ka ulit. Opo. And I have one last thing to tell you. Naalala mo yung dalawang assignment mo? Opo. Ano? Yung una po, yung tatanungin ko ng detalyado lahat. Number 2 yan eh.
Ay, number 1. Hindi na nakikinig yung mga ano. May bonus yung makakapagsabi. Anyways, may pangatlo. Ready? Yes po. Pangatlo, ma'am. This is a little bit unfair to you. Opo. But, I'll tell you now. Pag nag-usap kayo masansinan, itanong mo sa kanya. It's either ano nagawa mo para gawin niya sa'yo to or ano pwede yung baguhin para hindi na maulit ito. There are things you need to do as well kung itutuloy niyo to. Okay po. That's the price of moving forward after a cheating. Actually po, tinanong ko na po sa kanya yan, Papa Jack. Well, ask him again. Okay? Tapos wala akong makuhang sagot. Umiiyak-iyak lang po. He needs to be honest sa iyo. Right? Opo. Thank you for having this conversation with me. Thank you po. Ingat Thank ka, you po, Papa Jack. ingat ka lagi dyan, ma'am, ha? Opo, salamat din po. Bye-bye Salamat po. po. Bye-bye po. Thank you po.